Naimbag na aldaw, ken naragsak na isasangbay. Join us as we unravel the exuding beauty of a city full of history. Where history lives, culture thrives, timeless stories come alive. The one that we call home. Kayang-kaya, Candon! Candon City, also known as the Smart Tea City and the tobacco capital of the Philippines, located at the heritage province of Ilocos Sur. The tobacco capital of the Philippines is Candon City in the province of Ilocos Sur, which is country's largest producer of Virginia type tobacco. The city economy and history are closely tied to the tobacco industry, which is tobacco farming providing livelihood for its residents and the annual tobacco festival celebrating the crop significance. The word Candon comes from the Candong, the name given by the natives to a big tree in the village around which life, culture, and beauty centered. Candong, as locally known to Candonians, belongs to the family of Malistomataceae. Vestiges of our local history, at least the derivative of the name Candon. It is believed that slumbers were used to be built. Our first cathedral, as it was said to be a premium kind of tree species, superior in tensile strength, exceptional quality, and outstanding texture. So here we find legend and reality happily emerging. At any rate, the Candong tree legend has been a grid of fleshed out magnificence and the collective memory and tradition of Candonians across and centuries. And that legend they have found shining symbols of strength, valor, and patriotism, which erupt in the cry of Candon on March 25, 1898. Ikisti Candon, ika-25 ng Marso, taong 1878. Ang Ikisti Candon o Sigaw ng Candon ay kinikilala bilang isa sa mga unang pag-aaklas ng ikalawang bahagi ng himagsikang Pilipino. Noong ika-25 ng Marso, taong 1878, nang lusubin ng mga magigiting na Ilocanong katipunero ang sentro ng Candon sa pamumuno ni Don Isabelo Abaya. Matagumpay nilang napaalis ang pwersang Espanyol mula sa bayan at naitatag nila ang isang malayang republika. Bagamat muling nanumbalik ang mga Espanyol matapos ang 3 araw, ipinagpatuloy ng mga Ilocano ang pakikibaka para sa kalayaan mula sa kabundukan ng Cordillera. Sa pook na ito, nagwagi ang mga revolusyonaryo sa pamumuno ni Don Isabelo Abaya at isinigaw nila ang kalayaan mula sa mga Espanyol noong Marso 25, 1878. Binihag ng mga revolusyonaryo ang mga opisyal at prailing Espanyol sa kumbento ng Candon. Idiniklara ang Republika Filipina Katipunan, nabawi ng mga Espanyol ang Candon at nalansag ang Republika noong 27 ng Marso taong 1878. Leader, revolusyonaryo at martir ng digmaang Pilipino-Amerikano. Isinilang sa Candon, Ilocos Sur, Enero 1866. Tagapagtatag ng Katipunan sa Candon ay tinaguriang Estrella del Sur. Kasama si Fernando Guinalda, Enero 1898. Namuna sa pag-aalsa sa Candon at itinatag ang Republika Pilipina Katipunan sa kumbento ng Candon. 25 Marso 1898. Namuhay kasama ang mga Igorot matapos mabawi ng hukbong Espanyol ang Candon.
27 Marso 1898. Mula sumama sa hukbong revolusyonaryo, August 15, 1898, nag-ordinansa ang nangunang sa pwersang Igorot na dumalo sa inaugurasyon ng Republika Filipina sa Malolos, Bulacan, Enero 23, 1899, at lumaban sa mga Amerikano sa Caloocan sa Pebrero 5, 1899. Komandante, Katimugang Hukbo ng Ilocos, 1899 to 1900s. Inuli at pinatay ng mga Amerikano matapos ang laban sa pasungan o bahagi ng Galimuyod, Ilocos Sur, at inilantad sa publiko ang bangkay sa plaza ng Canton, May 3, 1900s. Biographical facts about Don Isabelo Abaya. Ni Senyor Isabelo I. Abaya ket tubo ti Candon, probinsya ti Ilocos Sur, barungag tawen ti 30 ket 3. Idi makita nakin marikna natin naranggas nga kababalin dagiti frailes ken kakastilas dito nga ili, kalpasan ti pan nakafirma ti biyak na bato, inarmasan nga dagiti umili iti buneng ken kampilan. Nupay adu kadagiti nga aldaw ti Ilocanos ako mamkangapon kadagiti Kastila, awan man tinang itured ang nagpulong iti panagsagana ni Isabelo Abaya. Bayat laeng ti sumagmamano nga oras ti rabi iti Marso 25, itay na labes nga tawen ti 1898, inangay na ti adu abilang dagiti bumaryo ay kanatulag na tapno alsaen dati sa nganggol ti pan nakaparigat. Tinipon-tipon na ida iti plaza ti ili ti Candon sa dari na ot ti kartel dagiti Guardia Civil. Tiniliw da iti komandante ket gapot pan nakakedked na tinaktek dati tagbat sa daimpan ti presidensya. Pinunguna dagiti Kastila nga pinakawan na dagiti simuko agraman armas da. The Japanese occupation. The history of Candon during the Japanese occupation is not aptly told. It is a storm of the breakdown of humanity, a headling descent to the root. The weeks following the war outbreak mark the exodus in the great disaster and panic of the Taga-Ili to the Yoms of the Taga-Abay. The population soon became a ghost town and there was relative peace in the barrios. The people prayed it victory on January 19, 1992 at Hill broke loose in the population. Pan nakabangon iti simbaan. As nayon iti nagtinawidan asarsarita na bangon ti Iglesia ni Cristo Roman babaen dagiti tarikayo ang nagtao diti dakkel akayo idi Enero 1591. May palagip ditoy at parokya di San Juan sa Hagon Pirambakan ti ka-upat na centennial may ka 400 nga tawen. Ito'y napalabas ng Enero, Indiana, Disyembre. Simbahan ng Candon, tinatatag ng mga misyonerong Agustino noong 1591, itinago noong 1695, nasira ang lindol taong 1707 at isinaayos noong 1709 hanggang 1713. Muling isinaayos ulit noong 1865. Inubkob ng mga revolusyonaryo sa pamumuno ni Isabelo Abaya ang kumbento ng simbahan taong Marso 1898 at naligtas ang simbahan sa pagsunog ng mga Hapon sa bayan ng Candon taong 1942. The two Candon greats, Isabelo Abaya and Father Jose Burgos. From the foregoing, it will have been seen that Isabelo Abaya was a great man, a great Candonian, and a great Filipino, a thoroughbred Candonian and Filipino in blood. He was a nationalist and separatist, who wanted and fought and died for freedom and independence
from foreign yoke. He was a man of the revolution. Padre Jose Burgos. Born in Candon of a Spanish army officer and a Filipino mestiza, was no less a greater Candonian and a great Filipino, but of a different mold. He was a nationalist, loyalist meaning he stood for the national interest, but only by way of reform without separation from Spain. On this, he anticipated Rizal, Del Pilar, and the other greats of propaganda. We deeply appreciate and honor our history, for it is the foundation of who we are today. Every page written, every sacrifice they made, and every struggle endured by our ancestors has shaped the freedom and opportunities we now enjoy. Their courage, resilience, and unwavering love for the next generations remind us to never forget the hardships they faced and the victories they achieved. To all who have sacrificed their lives, dreams, and comfort for the sake of our people and our nation, we offer our sincerest gratitude. May their legacy continue to inspire us to value unity, preserve our heritage, and strive for a brighter and stronger future.